Ito na ang bahagi kung saan sinusubok ang matatag na pagmamahalan ni Lia at Marco na pinamagatang alok at sakripisyo. Ilang linggo matapos tanggapin ni Aling Marta at Mang Ben, si Marco naging mas bukas, ang lahat wala ng tensyon. Tuwing dumarating si Marco sa bahay, masaya si Lia, pero sa kabila ng saya ay may kinikimkim siyang lihim. Isang gabi, habang magkausap sila ni Marco sa tabing ilog, tahimik lang siyang nakatingin sa malalim na tubig. "Anong iniisip mo?" tanong ni Marco habang iniaabot ang isang piniritong saging na binalot sa dahon, ang saging paborito ni Lia. Nagkibit balikat si Lia, pero hindi na niya kinaya ang bigat sa dibdib. "May alok na trabaho sa akin sa Singapore, Assistant School Coordinator. Mataas ang sahod, libre ang tirahan, 2 taon ang kontrata." Natigilan si Marco, dahan-dahang ibinaba ang pagkain. Wala siyang nasabi sa una. "Nag-aalangan ka?" tanong ni Lia. Bagamat alam niya na ang sagot, umiling si Marco. "Hindi ako nag-aalangan sa pangarap mo. Takot lang akong mawalan ng karapatan na sabayan ka sa pag-abot nito." Na tahimik ang gabi. Ang alon ng ilog ang tanging naririnig. "Kung aalis ako, mawawala ba tayo?" mahinang tanong ni Lia. Saglit na tumahimik. Si Marco saka sumagot, "Hindi kita pipigilan, Lia, pero sana huwag mo akong isama sa listahan ng mga bagay na kailangan mong iwan. Pero ako na lang ang hihintayin ka pumisil." Si Lia sa kamay ni Marco, mahigpit, mapagmahal. "Sakripisyo ba ito?" tanong niya. Hindi sagot ni Marco, "Ito ang paraan ko ng pagmamahal, ang payagan kang lumipad. Kahit hindi ako kasama sa eroplano." Ilang araw ang lumipas, 1 linggo bago ang planong pag-alis ni Lia. Dumating si Marco sa bahay nila nakapolo at may daladalang maliit na kahon. Habang nasa bakuran, si Lia inabot ni Marco ang kahon. "Hindi ko alam kung ito'y tamang oras, pero kung aalis ka, gusto kong dala mo to." Pinuksan ni Lia ang kahon, isang simpang singsing, walang brilyante, pero may inukit sa loob hanggang sa pagbabalik. Naiyak si Lia, pero may ngiti sa kanyang mga labi. "Pagbalik ko, isusuot ko to sa harap ng altar." Sabi niya, nagyakapan silang mahigpit. Walang kasiguraduhan ng bukas. Pero buo ang tiwala nilang babalik. Ang pag-ibig na sinadyang bitawan, hindi para iwanan kundi para mas tumibay.